Alam mo ba na may nakatagong paraiso sa Batangas na baka hindi mo pa nararating? Oo, meron. Sa partang pinakababa ng Batangas. Tara, samahan mo ako sa aking pagdiskubre sa kagandahan ng Tingloy. Ang Tingloy Island o kilala rin sa tawag na Maricaban Island ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Kilala ito sa kanyang malinis na tubig, puting buhangin, at tahimik na kapaligiran. Ito ay isang perpektong destinasyon para sa mga naghahanap ng kapayapaan at natural na kagandahan. Paano nga ba makarating sa Tingloy? Kung ikaw ay manggagaling sa Metro Manila, kailangan mo bumiyahe papuntang Talaga Port na matatagpuan sa bayan ng Mabini, Batangas. Ang biyahe ay aabutin ng halos 3 oras. Depende sa bilis ng takbo nyo, syempre. Pinili namin magdala ng sarili naming motorsiklo para masiguro naming malibot namin ang isla. Mula sa port kung saan kami bibili ng ticket at para sa environmental fee at additional fee naman para sa bawat motorsiklo na isasakay namin sa Roro. Ang biyahe ay umigit kumulang 45 minuto. Pagdaong namin sa port, nakakatuwang isipin na ang local government doon ay may isang magandang proyekto kung saan bibigyan nila ang bawat turista na isang eco bag kung saan ang lahat ng kanilang basura sa kanilang kabuuang pag-stay doon sa lugar, ang lahat ng kanilang mga kalat ay ilalagay nila doon. At ito ay may kahalagang campaign ng local government. Gusto nila ay masiguro na lahat ng turista ay mayroong responsibilidad sa kalikasan. Ito nga pala ay nagkakahalagang 100 pesos at refundable ito pagkatapos ng iyong tour. Hindi kami nag-book ng transient house or ng kahit anong kwarto. Minabuti namin na maglakad at maglibot-libot, maghanap ng mga opportunity kung saan pwede kami makakita ng mas malapit sa port. Dahil may motorsiklo naman kami, hindi kami mahihirapang bumiyahe at kung saan man namin gustong pumunta. And yun nga, luckily nakakita kami ng malapit sa port at nagkaroon kami ng deal na 500 per head. Sa unang araw ng aming tour, napagdesisyon namin libutin muna ang isla gamit ang aming motorsiklo. At nag-umpisa nga kami sa kanang bahagi ng Maricaban Island. Doon namin nakita na napakarami talagang pwedeng puntahan dito sa Tingloy. Ang pinakamaganda dyan ay yung daan nila, na pinaka nakaka-challenge na daan dahil hindi po pwede mag-overtake at talaga naman magigiboy ka sa mga makakasalubong mo o mga makakasabay mo papunta. Dahil ang daan lang dito ay halos katumbas lang na isang bisikleta. May mga off-road dito sa Tingloy at expect nyo na rin na napakalaming mga hindi maayos sa daan. Dahil ang isla po ay intended lang talaga sa motorsiklo at bisikleta. Pero unang nyo mapapansin is yung landscape. Bawat landscape dito ay mayroon tinatawag na peak. So bawat peak na pupuntahan mo ay makikita mo na may mataas, may pababa, may pasulong, may pababa. So, ikaw ang mag-a-adjust kung paano mo talaga masusubok yung paggala mo dito. Dahil sigurado ako, masusubok ang tibay ng gulong mo at ang preno mo dito. At dahil nasa dulo na kami ng isla, dahil dead end na yung daan, wala na kami ibang choice kundi i-flip over ang aming mga sasakyan, ang aming mga motor. Yun nga, kasi wala naman din ibang place para mapag-U-turnan. Hala, sige, pihit. At ito na nga, dumating na ang kalbaryo ng aking pagmamaneho.
Ewan ko, parang sa sobrang taas at tarik ng daan, parang nahirapan talaga akong ibuelo yung motor ko. Siguro maraming nang dahilan dahil siguro kailangan niya na ng maintenance or what. Pero isa lang napansin ko, dito sa part na to, talagang dumulas yung gulong ko. At hindi ko napigilan pumreno, which is dapat hindi dahil sa sobrang tarik niya, hindi mo afford mag-brake ng sobra. Panoorin nyo kung paano ko tumirik. PCX ang dala ko dito, so sobrang bigat. And isa pa, may laman yung mga kargada ng ano ko, ng top box ko and all. Kaya buti na lang to the rescue ang aking tropa. Yan. Kasi kung hindi, gulong uli ako po baba. Grabe yun. At ayun nga, pabalik na kami sa transient house. Pero tignan nyo naman yung view dito. Paano ka ba naman di gagana puntahan yung lugar na yan? Ang sarap-sarap magmotor sa ganyan, di ba? Suabe. Next up, ang pinakasikat na beach sa Tingloy, ang Masasa Beach. Sa Masasa Beach, wala kang masasabi. Maganda ang tubig, malinaw ang karagatan, talaga namang white sand, at makikita mo yung ganda ng view, overview sa mga mountain view, plain tips. Meron din sila ditong garden, and meron din silang palayan na talaga namang nakaka-enjoy tignan. Sa gawing kanan ng Masasa Beach, makikita mo na merong daan doon ng motorsiklo. At doon na kami sa bandang. Ang bandang kanan ng Masasa Beach ay mapapansin mo na may talagang trail kung saan pwede maglakad ang tao, pwede magdala ng motorsiklo. At hindi kami nagsisi na pinuntahan namin siya. Dahil napakaganda ng view at napakaganda ng dagat. Makikita mo yung rock formations, yung challenges at kung paano mo itatawid yung motor mo dito. Kaya kung ikaw ay naka big bike, good luck talaga sa'yo. Isa rin kaabang-abang dito sa Tingloy Island is yung sunset. Makikita mo yung ganda ng sunset at setting yan. At sa lakas ng alon pagdating ng hapon, isa yun sa mga magbibigay sa'yo ng kakaibang experience. And hindi ganun kalamig ang tubig, saktong-sakto lang. At pwede may enjoy mo rin to dahil kung trip mo talaga na sumabay sa alon, saktong-saktong lugar na to para sa'yo. Kinaumagahan na pagdesisyon na namin kami gumawa ng activity. Yun nga yung island hopping. Sa island hopping, meron kaming 4 na islang pupuntahan. Sa islang, ang unang isla namin pupuntahan ay ang Sombrero Island. Ang sumunod ay yung Caban Island. At ang pinaka inaabangan ng lahat, ang Sepok Beach. Sa unang island, napansin namin na talaga namang isang pinakamagandang diving spot dito sa Batangas ay ang Sombrero Island.
Sa Sombrero Island makikita mo na napakalinaw ng tubig. Yun nga lang, wala kang pagdadaanan ng bangka, kaya dito lang kami sa tabi ng isla. At na isa rin sa mga papansin mo rito ay ang malakas na alon. Ang lakas na alon na pwedeng magbigay sa iyo ng kapahamakan kapag hindi ka nag-ingat. So, luckily, nakisama ang panahon at na-enjoy naman namin yung tubig. Isa pa sa nakakatawang nangyari, nawala yung pins ko. Pag-angad ko, yung pala nalaglag. Ayun, buti na lang to the rescue ang aking tropa ulit. Pero nahirapan siya dyan. Hinawad daw siya ng equalization. And thankfully, meron kaming isang kasama sa bangka. Napakagaling sumisip. Ang husay. Ang galing ni Kuya Idol. Para sa last part ng aming island hopping series, dito ka tayo sa Sepot Beach. Kita nyo naman yan, sobrang linaw ng tubig. Kitang kita yung ilalim at ma-appreciate mo talaga yung ganda ng tubig dito. Pinakamagandang diving spot na napuntahan namin dahil bukod sa may mababang area, may malalim. Pero syempre dahil baguhan akong diver at hindi naman ako professional, na-appreciate ko siya kasi ang laking tulong ng pins ko dito. So ayun, pabalik na kami sa Masasa Beach. Then isang napansin namin, grabe na yung alon. Hindi na siya normal. So parang kailangan na namin magmadali. Pero bago kami umuwi, may pabonus yung aming bangkero. Meron silang ginagawa dito ang ritual na parang pabalik ng Masasa Beach. Bibigyan ka ng opportunity na makapag-snorkeling. Pero ang twist ay kakalad ka rin ka ng bangka gamit at life vest at suot mo yung snorkeling gear mo. So, panoorin nyo na lang siya. One thing na medyo disappointing here is yung basura. Sobrang mapapansin mo dun sa video. Most of the time na na-capture ng GoPro ko ay talagang iba't ibang klaseng basura nakalutang sa dagat. Nakakalungkot kasi sa sobrang dami na pwedeng i-discover sa lugar na to, hindi talaga nawawala yung ganitong senaryo. Sana magawan pa to ng paraan and sana rin madisiplina rin mga lokal or kahit sa ibang lugar. Sabi man nila na inaano daw yan from Mindoro, ganyan. Pero yun nga, sana mapangalagaan hanggat maaga. Sa part na to medyo naka-jackpot kami kasi sabi nga ng bangkero namin may makikita daw kaming sea turtles. And yes, meron. Ang unang nasipat namin maliit na turtle lang. Pero sobrang cute and ang angas din talaga ng mga graceful na isda dito. Tignan nyo naman, nagkukumpulan sila na parang akala mo basura lang. Pero isda talaga yan. Ayan na nga, si baby turtle. Ang liit lang pero napaka-cute.
So, pauwi na kami. Malapit na kami sa Pampang. Then, eto, may bilang sumalubong sa amin. Finally, si Mr. Turtle. Ang laki niya. As parang meron siyang iniipit na ibang isda sa ilalim niya. Pero, ang angas lang talaga makita. Sobrang lupit. So there you have it mga sir. Sana na-enjoy nyo aming 2-day, 1-night tour dito sa Tingloy Island. And I just want to let you know na Tingloy is more than just Amasasa Beach. And there are so many things na pwede mong ma-explore dito. And sana huwag kayo magsawa sumubaybay sa aming mga susunod na adventure. Maraming salamat po, and please like and subscribe this channel if you enjoyed this video. See you in our next adventure.